Pisces, ang mensaheng ito ay hindi nagpakita ng aksidente. Habang papalapit ang Enero 26, 27, may isang banayad ngunit makapangyarihang pagbabago na nagsisimulang mangyari sa paligid mo, lalo na sa larangan ng pera at pagpapahalaga sa sarili. Maaaring hindi mo ito marinig ng malakas, pero mararamdaman mo ito ng tahimik, parang bulong sa iyong intuisyon. Hindi ito tungkol sa biglaang yaman o mapanganib na hakbang. Ito ay tungkol sa isang sandali ng pagkakaayon, isang simbolikong ritual ng layunin na nagbubukas ng pintong matagal mo ng kinatatayuan. Ang susunod na mangyayari ay nakadepende sa kung mapapansin mo ang biyaya kapag ito ay dumating. Pisces, may mga sandali sa buhay kung kailan ang mga mensahe ay dumarating eksakto kapag handa na ang kaluluwa nitong marinig. Ang Enero 26, 27 ay isa sa mga sandaling iyon para sa iyo. Ang mga petsang ito ay may tahimik na enerhiya, isang enerhiyang hindi nagmamadali, hindi nag-uutos, at hindi pinipilit ang pagbabago, kundi dahan-dahang inaayos ka muli sa kung ano ang palaging nakalaan para sa iyo, lalo na sa usapin ng pera at kasaganaan. Kung nakaramdam ka ng kalituhan, pagkaubos ng emosyon, o kawalang katiyakan sa direksyon ng iyong pananalapi, hindi ito tanda ng kabiguan. Ito ay tanda ng paghahanda. Madalas natatanggap ni Pisces ang mga biyaya hindi sa pamamagitan ng pakikibaka, kundi sa pamamagitan ng kamalayan at panloob na kaliwanagan. Sa panahong ito, humahasa ang iyong intuisyon, lumalambot ang iyong mga emosyonal na pattern, at nagsisimula ang bagong pag-unawa sa tunay na halaga. Ang mensaheng ito ay hindi nangangako ng agarang yaman, ngunit ipinapakita nito ang isang mas makapangyarihang bagay, isang pagbabago sa kung paano nagsisimulang dumaloy ang kasaganaan patungo sa iyo. Yan enerhiya ng Enero 26, 27. Ang Enero 26, 27 ay nagdadala ng kakaibang uri ng enerhiya para sa Pisces, isang enerhiyang gumagalaw sa ilalim ng ibabaw at hindi nangangailangan ng agarang pansin. Maaaring mapansin mo ito sa maliliit, halos hindi maipaliwanag na paraan. Isang biglaang paghinto bago gumawa ng desisyon sa pananalapi. Isang tahimik na pagkaunawa tungkol sa kung ano ang hindi na tumutugma sa iyo. O isang mahinahong kamalayan na may unti-unting nag-aayos sa iyong buhay. Hindi ito magulong enerhiya. Ito ay banayad, may layunin, at malalim ang intuisyon, perpektong akma para sa Pisces. Sa mga petsang ito, ang focus ay hindi sa panlabas na aksyon, kundi sa panloob na muling pag-aayos. Hindi ka itutulak ng universo pasulong, dahan-dahan nitong inaayos ang iyong direksyon. Ang pera, sa panahong ito, ay hindi lang tungkol sa numero kundi sa enerhiya. Ang iyong nararamdaman tungkol sa pagkuha, pagtanggap, at paghawak ng halaga ay nagsisimulang magbago. Ang mga lumang emosyonal na reaksyon na may kaugnayan sa takot, kakulangan, o kawalang katiyakan ay nagsisimulang lumambot, na lumilikha ng espasyo para sa mas malinaw na pag-isip at mas mahinahong mga pagpili. Maaaring maramdaman mong mas mapagnilay-nilay kaysa dati, nahihikayat sa katahimikan, o sensitibo sa mga palatandaan at simbolo sa paligid mo. Ito ay hindi kahinaan, ito ay pagkakaayon. Natatanggap ni Pisces ang gabay sa pamamagitan ng pakiramdam, hindi sa pamimilit. At sa Enero 26, 27, mas madali nang marinig ang gabay na yon. Inaanyayahan ka ng enerhiyang ito na tigilan ang paglaban, tigilan ang labis na pag-isip, at simpleng pansinin kung ano ang nagiging mas magaang kapag pinakakawalan mo. Dito nagsisimula ang kalinawan sa pananalapi, hindi sa presyon, kundi sa kamalayan. Bakit Venus Pisces ay panahong Iba ang paraan ng Pisces sa pagdanas ng mga sandali ng pagbabago kumpara sa karamihan ng mga zodiac sign, habang ang iba ay naghahanap ng katibayan, nararamdaman muna ng Pisces ang katotohanan. At sa Enero 26, 27, ang likas na pagiging sensitibo na ito ang magiging pinakamalaking kalamangan mo, lalo na pagdating sa pera at pangmatagalang seguridad. Habang madalas itinuturo ng mundo na ang tagumpay ay nagmumula sa presyon, bilis, o tuloy-tuloy na pagsisikap, umuunlad si Pisces kapag pinalitan ng pagkakaayon ang paglaban. Sa panahong ito, humahasa ang iyong emosyonal na kamalayan. Nagsisimula kang mapansin ang mga pattern na maaaring hindi mo napansin dati, kung saan nasasayang ang iyong enerhiya, kung saan hindi balansing ang iyong pagiging mapagbigay, at kung saan tahimik na nakakaapekto ang takot sa iyong mga pinansyal na desisyon. Hindi ito sandali ng paghuhusga. Ito ay sandali ng kaliwanagan. Hindi kailangang pilitin ni Pisces ang kasaganaan, dumarating ito kapag tumigil ka sa pagdududa sa iyong halaga. Hindi tulad ng ibang signs, may malalim na emosyonal na koneksyon si Pisces sa halaga.
Ang pera ay hindi lamang salapi sa iyo, ito ay kumakatawan sa kaligtasan, kalayaan, at kapayapaan ng isip. Kapag hindi natutugunan ang mga pangangailangang iyon, mararamdaman mo ito ng malalim. Nagbibigay ang Enero 26-27 ng pagkakataon upang muling isaayos ang relasyong iyon. Nagsisimula kang paghiwalayin ang emosyonal na sakit sa pinansyal na realidad na nagpapahintulot sa mas mahinahong at mas matalinong mga desisyon na mabuo ng natural. Ito rin ay panahong tahimik na pumapalit ang intuwisyon sa kalituhan. Maaaring wala ka pang lahat ng sagot, ngunit nararamdaman mo kung alin sa mga landas ang hindi na para sa iyo. Iba ang Pisces dahil nararamdaman mo ang tamang timing bago pa man ito maging malinaw. At sa panahong ito, humuhusay ang iyong timing. Ang mga oportunidad na dati tila malayo ay nagsisimulang maramdaman na maaabot, hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ka. Ito ang tahimik na lakas ng Pisces, at ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang panahong ito. Iyan ritual ng tagumpay pera, simboliko. Kapag lumitaw ang salitang ritual, hindi ito nangangahulugang kandila, mahigpit na patakaran, o pinilit na aksyon. Para sa Pisces, ang tunay na ritual ay panloob. Ito ay isang sandali ng pagkakaayon kung saan nagtatagpo ng tahimik ang layunin, emosyon, at kamalayan. Nag-aalok ang Enero 26-27 ng ganitong sandali, hindi upang hingin ang pera mula sa universo, kundi upang alisin ang nakikitang hadlang na matagal nang pumipigil dito. Nagsisimula ang simbolikong ritual na ito sa katahimikan. Madalas dalhin ni Pisces ang ingay ng iba, mga alalahanin, inaasahan, at responsibilidad na hindi talaga sayo. Sa panahong ito, ang unang hakbang ay hindi ang paggawa ng higit pa, kundi ang paghinto muna. Sa paghinto na yon, nagsisimula mong mapansin kung gaano karaming pinansyal na stress ang nagmula sa emosyonal na bigat kaysa sa realidad. Kapag humina ang isip, may espasyo para pumasok ang kaliwanagan. Ang ikalawang layer ng ritual na ito ay layunin. Hindi simpleng pagnanais, hindi pagmamakaawa, kundi mahinahong pagpapasya. Pagpapasya na ang pera ay hindi na kumakatawan sa takot. Pagpapasya na ang pagtanggap ay hindi nagpapagawa sa iyo ng makasarili. Pagpapasya na ang kasaganaan ay hindi nangangailangan ng guilt. May ugali si Pisces na maramdaman na hindi karapat-dapat matapos magbigay ng labis sa iba. Inaanyayahan ka ng sandaling ito na muling tukuyin ang tagumpay bilang balanse, hindi sakripisyo. Ang ikatlong elemento ay pagpapakawala. Lumilitaw ang mga lumang paniniwala sa mga petsang ito, mga ideya tulad ng ang pera ay laging nawawala, kumita ako pero hindi natatago, o dapat magpakahirap ako para karapat-dapat sa katatagan. Ang mga paniniwalang ito ay natutunan, hindi itinakda. Habang tumataas ang kamalayan, humihina ang kapit nila. Hindi mo sila nilalabanan, mas pinapalampas mo sila. Sa huli may tiwala. Hindi bulag na pananampalataya, kundi mahinahong kumpiyansa. Maaaring hindi mo agad makita ang resulta, pero may kaayusan sa loob mo. Ang mga desisyon ay nagiging mas kaunti ang emosyon, mas nakapaloob. Nagsisimula mong maramdaman kung kailan sasabihin ang at kung kailan magtatapak muna. Ito ang tunay na ritual, pagkakaayon sa halip na aksyon. Kapag panloob na nagkakaayon si Pisces, sumusunod ang panlabas na mundo sa banayad ngunit makahulugang paraan. Dito nagsisimulang kumilos ang mga biyaya sa pananalapi, hindi malakas, kundi matatag at tuloy-tuloy. Iyan din nagpigil lay iyong pera noon. Bago malayang makagalaw ang kasaganaan, kailangang maunawaan muna ni Pisces kung ano ang tahimik na humarang dito. Ang mga hadlang na ito ay hindi tungkol sa kakulangan ng kakayahan o pagsisikap. Ito ay mga emosyonal na pattern na nabuo sa paglipas ng panahon, madalas nang hindi mo namamalayan. May mapagbigay na kalikasan si Pisces, at minsan ang kabutihang loob na ito ay umabot pa sa pananalapi, oras, at pagpapahalaga sa sarili. Nagbigay ka, nagtiwala, at umaasang magbabalansi ang lahat. Minsan, nangyari nga. Kadalasan, hindi. Isa sa pinakamalakas na hadlang ay ang sobra-sobrang pagbibigay. Maaaring sinuportahan mo ang iba habang pinapabayaan ang sariling katatagan, naniniwalang sa huli ay maaayos din ang lahat. Ngunit laging naantala ang huli. Isa pang hadlang ay ang emosyonal na pagkakabit sa resulta ng pera. Kapag dala ng pera ang takot, pagkadismaya, o guilt, ang mga desisyon ay nagiging reaksyon sa halip na may layunin. Malalim ang pakiramdam ni Pisces, at kapag nahalo ang emosyon sa pananalapi, maaaring mawala ang kaliwanagan. Nariyan din ang ugali ng paghihintay. Paghihintay sa perpektong sandali. Paghihintay sa kumpiyansa.
Paghihintay sa senyales na handa ka na. Sa katotohanan, naroroon na ang kahandaan, hindi mo lang ito pinagkakatiwalaan. Ang paghihintay na ito ang lumikha ng pananatili sa isang estado, hindi dahil wala ang mga oportunidad, kundi dahil tahimik na naipagpaliban ang paniniwala sa sarili. Nagdadala ang Enero 26-27 ng kamalayan sa mga pattern na ito ng walang sisi. Hindi mo kailangang balikan ang panghihinayang, kundi kilalanin lamang ito. Sa sandaling malinaw mong makita ang isang pattern, nagsisimula itong matunaw. Hindi kailangang ayusin ni Pisces ang nakaraan, kailangan lang itigil ang paulit-ulit na pagkakamali. Habang humihina ang mga emosyonal na hadlang na ito, hindi na mabigat o nakaka-stress ang pera. Nagsisimula itong maramdaman na neutral, maayos pangasiwaan, at kahit suportado. Ang pagkaunawang ito ay isang turning point. Kapag nakita na ang hadlang, hindi na nito kinokontrol ang daloy. Iyan ay pagbabago ay nagsisimula pagkatapos ng Enero 27. Pagkatapos ng Enero 27, ang pagbabago ay hindi dumadating bilang isang dramatikong breakthrough. Sa halip, ito ay unti-unting nagaganap sa mga paraan na natural ang daloy at hindi pinipilit. Maaaring mapansin ni Pisces ang isang pakiramdam ng emosyonal na katahimikan kung saan dati ay naroroon ang pagkabalisa. Ang mga desisyong dati nakaka-overwhelm ay nagsisimulang maging maayos pangasiwaan. Ganito ipinapakita ang pagkakaayon, hindi sa bigla ang himala, kundi sa katatagan. Ang mga sitwasyon na may kaugnayan sa pera ay nagsisimulang tumugon ng iba sa iyong enerhiya. Maaaring maramdaman mo ang mas kaunting pangangailangang habulin ang resulta at mas mataas na kumpiyansa sa pagpili ng tama para sa iyo. Ang mga oportunidad ay dumarating ng banayad, isang pag-uusap na nagbubukas ng pintuan, isang ideya na biglang nagiging posible, o pagkakataon na muling ayusin ang isang bagay na dati mong iniiwasan. Ang mga sandaling ito ay tila maliit, ngunit may pangmatagalang epekto. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa iyong relasyon sa timing. Madalas na nararamdaman ni Pisces ang oportunidad ng maaga, ngunit nagdududa hanggang ito'y lumipas. Pagkatapos ng Enero 27, humihina ang pag-aalinlangan na iyon. Nagsisimula kang magtiwala sa iyong instinct bago pa man makialam ang takot. Pinapayagan nito ang aksyon na dumaloy ng malinaw at hindi dahil sa presyon. Mayroon ding pagbabago sa mga hangganan. Nagiging mas mapili ka sa iyong enerhiya, oras, at mga resources. Ang pagsasabi ng hindi ay hindi na nakakamakasarili, ito ay kinakailangan. Bilang resulta, ang mga pinananatili mo ay nagsisimulang lumago. Ang katatagan sa pananalapi ay humihigpit hindi dahil biglang dumoble ang kita, kundi dahil pinalitan ng kamalayan ang pagtagas. Ginagantimpalaan ng yugtong ito ang pasensya at consistency. Maaaring hindi mo agad makita ang resulta, ngunit mararamdaman mo ang progreso sa loob. At kapag naging matatag ang panloob na pagkakaayon, inaayos ng panlabas na mundo ang sarili bilang tugon. Hindi pinipilit ni Pisces ang tagumpay, hinihikayat ito sa pamamagitan ng kaliwanagan. Pagkatapos ng Enero 27, mas madali nang mapanatili ang kaliwanagan na ito, at ang daan pasulong ay nagiging mas tiyak, mas may layunin at tahimik na pinagpapala. Palatandaan gumagana dinayda ni biyaya. Habang umuusad ang mga araw, maaaring mapansin ni Pisces ang maliliit ngunit makahulugang palatandaan na may nagbabago. Ang mga palatandaang ito ay hindi malakas o dramatiko. Dumarating ito ng mahinahon, madalas kapag hindi mo aktibong hinahanap. Ang pakiramdam ng katahimikan ay pumapalit sa pag-aalala sa pananalapi. Ang mga iniisip tungkol sa pera ay hindi na nagdudulot ng stress, kundi ng kuryosidad at kaliwanagan. Ang emosyonal na pagbabagong ito ang unang at pinakamahalagang palatandaan na ang biyaya ay nagsimula ng kumilos. Maaaring mapansin mo ang mga pattern, ulit-ulit na numero, hindi inaasahang paalala, o pag-uusap na sumasalamin sa mga ideya na tahimik mong iniisip. Hindi ito mga pagkakataon lamang, kundi mga salamin ng pagkakaayon. Kapag nagbago ang iyong panloob na estado, tumutugon ang panlabas na mundo sa pamamagitan ng pagbabalik ng kaliwanagan sa iyo. Isa pang palatandaan ay makikita sa iyong mga desisyon. Humihinto ka bago gumastos, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kamalayan. Mas kumpiyansa kang tumanggi sa mga bagay na nagpapabigat sa iyo, at mas bukas sa mga oportunidad na maayos at hindi pinipilit. Ang mga pagpili sa pera ay nagsisimulang maging may layunin at hindi emosyonal. Maaaring mapansin mo rin na dumarating ang tulong sa tamang oras. Hindi kailangang malaking halaga,
kundi bilang ginhawa, isang gastusin na nalutas, isang pag-aantala na naiiwasan, o isang opsyon na dati ay hindi mo naiisip. Pinapatunayan ng mga sandaling ito na hindi ka na lumalaban sa daloy. Marahil ang pinakamalakas na palatandaan ay panloob. Tumitigil ka sa pagdududa kung karapat-dapat ka sa katatagan. Nagsisimula kang maramdaman na nakapaloob sa iyong halaga, hindi nakadepende sa resulta. Ang tahimik na kumpiyansang ito ay nagpapahiwatig na ang biyaya ay gumagana na. Kapag nakaramdam ng katahimikan si Pisces tungkol sa pera, nagsimula na ang kasaganaan na magkaayon. Mensahe mula ang universo para kay Pisces. Pisces, ang mensaheng ito ay mahinahon, ngunit malinaw. Hindi ka kailanman nilayong magpakahirap ng walang katapusan para lamang makaramdam ng seguridad. Hindi ka kailanman nilayong pasanin ang bigat ng pangangailangan ng lahat habang pinagdududahan ang iyong sariling halaga. Pinanood ng universo ang iyong pasensya, ang iyong habag, at ang tahimik na lakas na ipinapakita mo kahit pakiramdam mo ay hindi tiyak ang lahat. Wala ni isa ang nasayang. Ang Enero 26-27 ay nagmamarka ng isang sandali ng pagkilala. Hindi dahil pinatunayan mo ang sarili mo, kundi dahil handa ka nang tumanggap ng walang guilt. Hindi hinihiling ng universo na maging ibang tao ka upang maging masagana. Hinihiling nito na bumalik ka sa tunay mong sarili, intuitive, mulat, at emosyonal na nakaayon. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang ihambing ang iyong landas sa iba. Ang nakalaan para sa iyo ay dumarating kapag sapat na ang iyong katahimikan upang mapansin ito. Magtiwala sa daloy ng oras ngayon. Magtiwala sa mga desisyon na nagbibigay ng kapayapaan kaysa sa presyon. Lumalago ang katatagan kapag tumigil ka sa pagdududa sa karapat-dapat mong makamtan ito. Ito ay hindi wakas ng iyong paglalakbay sa pera, ito ay simula ng mas malusog na relasyon dito. Ipinapaalala sa iyo ng universo na ang kasaganaan ay tumutugon sa kaliwanagan, hindi sa takot. At ngayon, natututo ka ng kaliwanagan, isang mahinahong hakbang sa bawat pagkakataon. Habang umuusad ang panahong ito, mahalaga para kay Pisces na manatiling nakapaloob sa lupa. Ang pagkakaayon ay hindi nangangahulugang lahat ay magbabago magdamag, at ang mga biyaya ay hindi palaging dumarating sa malinaw na anyo. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay panloob, ang pagpapakawala ng pagkabalisa, ang pagpapalambot ng takot, ang tahimik na kumpiyansa na pumapalit sa pagdududa. Ito ay progreso kahit na hindi pa ito mukhang dramatiko. Iwasan ang pagnanais na magmadali o subukan ang universo. Para kay Pisces, ang kawalang pasensya ay maaaring makaistorbo sa natural na proseso ng katatagan. Hayaan ang kaliwanagan ang gumabay sa iyong mga aksyon, hindi ang pagmamadali. Kung ang isang bagay ay tila pinipilit, hindi ito nakaayon. Kung ang isang bagay ay mahinahon, kahit na mabagal ang galaw, pagkatiwalaan ito. Tandaan na ang kasaganaan ay pinakamainam na lumago kapag pinapalago sa pamamagitan ng kamalayan at konsistensi. Ang yugtong ito ay tungkol sa pagtatayo ng pundasyon, hindi sa habol sa resulta. Manatiling naroroon sa kasalukuyan. Manatiling mapanuri. Kapag mas relax ka tungkol sa mga kinalabasan, mas maayos na nabubuo ang katatagan. Ganito nagsisimulang umugat ang pangmatagalang biyaya. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, maglaan ng sandali upang kilalanin ito. Hindi mo kailangang kumilos agad, pansinin lamang kung ano ang naging pamilyar, nakapagpapagaan ng loob, o nagbigay linaw sa iyo. Kung ikaw ay Pisces, ibahagi sa comments kung paano ipinapakita ng Enero 26-27 ang sarili sa iyong buhay. Maaaring makatulong ang iyong karanasan upang maramdaman ng iba na sila ay nauunawaan. Kung nagustuhan mo ang mga mensaheng pinagsasama ang mahinahong gabay at espiritual na kaliwanagan, isaalang-alang ang pag-like sa video na ito at pag-subscribe sa channel. Mas maraming ganitong mensahe ang nilikha para sa mga taong mas pinipili ang lalim kaysa sa ingay at pagkakaayon kaysa sa presyon. Manatiling bukas, manatiling nakapaloob sa lupa, at pagkatiwalaan ang iyong timing.